topic natin, paano makatulog in 15 minutes. At saka, gusto natin ma-achieve ang beauty sleep para maganda tayo paggising natin sa umaga. So, ito ang mga top tips natin para sa masarap na tulog. Number 1, kama. Sa pagbili ng kama, tandaan, 1/3 ng buhay natin ay ang pagtulog. Kaya, ang pagbili ng tamang kutsyon ay importante. Firm na kutsyon, pwede ang memory foam, subukan at higaan muna ng madalas bago bumili para hindi kayo magsisi. Kailangan sinubok talaga. Kailangan hindi masakit sa likod o sa inyong spine o sa inyong gulugod. Tsaka yung pressure distributed sa buong katawan, hindi dun sa likod lamang o dun sa lower back lamang. Kailangan hindi rin nakakaabala dun sa inyong katabi kapag gumalaw kayo o tumayo kayo. So, titignan nyo gaano kalambot o katigas ang inyong kama. Number 2, pagpili ng unan. Kailangan may suporta sa leeg at sa spine. Kailangan aligned ang leeg at ang inyong spine. Piliin nyo na rin yung hypoallergenic. Pagdating sa punda at sapin o linens, pwede kayong mamili mula sa cotton, silk, or linen para malambot sa balat. Number 3, para magka-beauty sleep. Yung balat mo, kailangan pagising mo, walang marka, walang kulubot. Kaya nung araw, ang ginagamit nila, yung silk. Kasi pag kahit mahigaan mo, walang mga linya-linya, di ba nakakahiya pag may kulubot sa inyong muka. Tapos uminom kayo ng tubig 1 hour bago kayo humiga para hydrated ang inyong balat. Maglagay din ng moisturizing lotion sa inyong muka pagkahilamos o pagkatapos nyong mag-shower. Ganon din ang lotion sa buong katawan. E di pagising nyo, naka-beauty sleep na kayo. Number 4, pagdating sa temperature ng room, kailangan mas malamig o yung tamang-tama. Huwag naman sobrang lamig, pero mas hindi kayo makakatulog kapag napakainit. Number 5, kapag matagal na kayong hindi makatulog, nakahiga naman kayo, huwag maiinis kasi lalo kayong hindi makakatulog. Pwede kayong mag-breathing techniques, relaxation techniques. Ito, example ng breathing technique. Hinga sa ilong, ganyan. Hold 1, 2, 3 hanggang 4, 5 kung kaya nyo. And then exhale sa bibig. So, gawin nyo to 10 counts. Marerelax kayo. Pati yung katawan nyo, i-relax nyo din. Para maya-maya, nakatulog na kayo. Pagdating sa kakainin, number 6 nating tips, pumili ng mga pagkain mayaman sa vitamin Bs. Kasi ito yung nagiging tryptophan mula sa pagkain niya, nagiging serotonin at magiging melatonin na nagpapaantok sa atin. Vitamin B3, yung niacin, pampaantok yan mula sa manok, tuna, galunggong, mackerel, tamban, tanigi. Yung B6 naman, pyridoxine, para sa paggawa ng serotonin mula sa patatas, kamote, kangkong, saging. So maganda ang saging ha. Pwede kayong magtabi ng saging sa inyong higaan paggabi. B12 o yung cobalamin para sa fatigue at yung hindi kayo agad mapagod at kaba. So di ba minsan may anxiety tayo sa gabi. Mula naman ito sa gatas, itlog, laman dagat at saka sa mga karne. Tamang iron sa ating katawan kasi para hindi magkaroon ng restless leg syndrome. Yung magnesium pampakalma yan Tryptophan, sabi ko nga, nagiging serotonin para antukin kayo. Tapos yung zinc and calcium, para din yan sa masarap na tulog mula sa gatas, oatmeal, buto ng kalabasa. Number 7, yung warm bath. Kasi yung warm water, mas bubuka yung ugat nyo. So, mas malamig yung pakiramdam nyo. Number 8, kung talagang gusto nyo antukin, pwede nyo itry yung chamomile tea na bibilihan sa inyong mga supermarkets at groceries, pampaantok yan. Pwede din ang peppermint tea kasi maganda yun sa tiyan para iwas indigestion o yung hindi matunawan. Number 9, simple massage. Pwedeng magpatulog sa inyo o magpaantok sa inyo. Pwedeng self-massage pero kung may ibang magmamassage, mas better. Number 10, iwas sa kape, caffeine, iwas sa mga hilaw na pagkain, iwas sa mga anghang na pagkain. Ano yung gagamitin yung pampalasa? Yung mga spices na nakakatulong sa pagtulog, bawang, sibuyas, cinnamon, sesame oil, pwede yan.
Number 11, music. Pili kayo ng calming music, yung nagpapakalma. Number 12, pagdating sa trabaho, tapusin yung trabaho bago umuwi ng bahay. Iwan sa opisina. Kasi pag alam mo na nandyan sa bahay mo, siguradong tatapusin mo yan. Number 13, kailangan tahimik ang kwarto, diliman nyo. Merong mga tinatawag na blackout curtain para ma-block yung liwanag mula sa poste o dun sa mga billboards na napakaliwanag. Iwas din sa karaoke ng kapitbahay o tahol ng aso. Kung kailangan mong isara yung inyong bintana, isara mo na lang para hindi mo marinig ang ingay sa labas. Number 4, huwag ding matutulog ng sobrang gutom. Kasi kukulo yung tiyan mo, tas maririnig mo kumukulo. O wag din sobrang busog kasi mas mahihirapan matunawan ang ating katawan. Number 15, dapat wala ng TV sa loob ng kwarto kasi manonood ka lang ng TV. Number 16, iwas na muna sa excitement o galit kapag nagdi-dinner o kapag gabi na. Kasi maiisip mo ang problema pag matutulog ka na. Number 17, iwas sa cellphone at iPad, mapupuyat ka niyan. Siguradong hindi mo maititigil. Number 18, pagdating sa shift work o yung mga panggabi, night shift, nakita nila sa pag-aaral, nakakatulong daw yung nap o yung siesta ng 30 to 45 minutes after 4 hours ang pagtatrabaho sa gabi. Huwag more than 45 minutes kasi pag lumagpas sa 1 hour, parang mas groggy naman yung pag-work ng tao. So, yun, nap o siesta lang in between ng breaks ninyo. Number 19, paano naman yung may edad? Siyempre, sasabihin nyo, seniors, masirap matulog yan. Tignan nyo muna, baka naman may caffeine yung mga kinakain nyo. So, dapat tatanggalin yon kasi mas malakas ang epekto ng caffeine sa ating mga elderlies. Importante din ang routine. So, mag-stick kayo dun sa oras ng tulog at oras ng bangon. Alam ko mahirap gawin yon, pero subukan nating sundin ang ating schedule. Huwag mong babago-baguhin, tapos tignan nyo yung tamang temperature para sa inyo. Kasi nga yung mga elderly, yung mga seniors, mas maginawin yan, mas sensitive pagdating sa ginaw. Number 20, pag-usapan natin yung caffeine content ng mga kinakain natin. So, iwas na yan sa gabi kung gusto nyo magkape sa umaga. Bakit? Kasi pagkainom nyo ng kape, kung gabi kayo uminom, magpipik yan 30 minutes to 1 hour. So, hindi kayo makakatulog. Tapos, nasa system natin, nasa brain natin, 9 to 15 hours. So, kung medyo hapon kayo uminom, hindi kayo aantukin sa gabi. So, gusto natin yung mga caffeine nyo, yung kape nyo, sa bandang maaga lamang. Tsaka nakita nila yung mga percolated coffee, drip coffee, mas mataas ang caffeine content niya na kumparado sa instant coffee. Yung mga pakulo na kape, hanggang 500 milligrams of caffeine yan. Yung mga tinatawag natin kapeng barako. Tapos yung tsaa, yung brewed leaves, mas mataas din ang caffeine content niyan. Kumpara dun sa mga tea bags, umaabot din kasi ng 10 to 100 milligrams ang caffeine content. Plain chocolate, mas mataas ang caffeine kumpara sa milk chocolate kasi nahaluan na ng milk baka umabot sa 63 milligrams ng caffeine ang iniinom nyo. Cola drinks, hanggang 100 milligram ang caffeine yan. Ganon din ang energy drinks. So, sa gabi, pwede kayo chamomile tea, peppermint tea, o milk na lang ang inumin nyo para antukin kayo. Number 21, pagdating sa sugar, may epekto yan sa tulog ninyo, sa insulin ninyo, sa blood sugar nyo. Sa piliin nyo yung mga low glycemic index na mga pagkain pag kayo ay dinner time na. Number 22, i-prepare na yung inyong mga susuotin, gagamitin para sa kinabukasan bago kayo mahiga. Para hindi nyo na iniisip paghiga ninyo. Number 23, i-silent na ang phone kapag matutulog na. Iwas sa blue light. Kasi yung blue light ng cellphone, nagpapawala ng antok yan. Number 24, wala ng sigarilyo at alak kasi upper yan, pampagising yan. Number 25, i-relax nyo yung isipan nyo tsaka yung katawan nyo. Wala nang isipin kasi pag inisip mo bagong project, anong gagawin kinabukasan, solusyon do sa problema sa pera, hindi ka na makakatulog.
Number 26, yung exercise. Wag bago matulog, ilayo-layo nyo yung oras. Wag yung pag malapit na kayong humiga. Number 27, ibaliktad yung relo kasi maiinis kayo kapag nakita nyong matagal kayong makatulog. 28, pwede kayong maglagay ng unan in between legs kung patagilid kayo or sa ilalim ng tuhod nyo kapag tihaya naman kayo para iwas sa low back pain. Number 29, yung mga pets wag itatabi. Kailangan hiwalay ang higaan nila kasi may buhok yan, may mga lumilipad-lipad dyan, gumagapang, baka lalong hindi kayo makatulog. At number 30, pwede kayong magdasal para antukin kayo. Pagdasal niyo yung partner nyo, mga anak nyo, parents nyo, mga kapatid nyo, at mga friends nyo. Pag natapos nyo sila lahat, sigurado antok na kayo. So sana po na-achieve nyo ang beauty sleep nyo at makatulong to sa mga taong hirap matulog. Salamat po.